ating Pangulo ay dumalo sa event, yan, sa Bataan. Para sa araw ng Kagitingan. Yan, no? Well, anyway, nakita nila, ano na naman ba ang sasabihin ng mga fake news peddlers, maka-clear na nagnanais talaga na hindi gumanda kalusugan ng Pangulo. Diba? Grabe, diba? Matapos na magpakita, Pangulo, maraming inaasikaso, maraming tinatrabaho, kumpara sa kanilang iniidolo, ha? Ang Pangulo nagtatrabaho, nakikipag-meeting, nagbibigay ng solusyon para maibsan ang impact ng krisis sa Middle East. Pero ano ginagawa nila? Sinasabotahe ng mga fake news peddlers. Yung mga buwitre. Buwitreng umaali-aligid. Na parang ang gusto lang lamang, di ba? Mga buwitre gusto lamang yung mga papahina. No? Di ba? Yan, yung mga buwitre, di ba? Umaali-aligid sa mga taong nanghihina na. Yan ang kanilang kaligayahan, mga buwitre. Diba? Sakim sa kapangyarihan ang mga to. Kaya, instead na ipanalangin na maging maayos ang lagay ng Pangulo, sila nananalangin na humina ng humina para iluklok ang Vice Presidente. Ganon sila kasakim, mga ka-clear. Hayok. Hayok sa kapangyarihan. Just imagine. Hindi ba? Instead na positive ang ipanalangin, negatibo, pang-demonyo. Pang-demonyong panalangin, mga ka-clear. Paano na mamumuno ang mga gitong klaseng tao sa atin sa susunod na mga taon? Baka maging puro kademonyuhan ang mangyari sa ating paligid, mga ka-clear. Well, anyway, tignan natin kung paano ba mamamahala ang isang tulad ng Vice Presidente. Pakinggan natin, mga ka-clear, ha? Tingnan natin. Sara Duterte sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ni VP Sara? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang krisis sa langis hanggat mayroong sigalot sa Middle East. Alangan naman. Talaga naman may krisis. Kapag tuloy ang war, mga clear, sige nga. Diba? O, ganoon kalalim mag-isip ang Vice Presidente. Diba? Kaya ngayon, doon pa lang siya Doon pa lang siya sa level na, naku, may war, magkakakrisis ito. Wala pa siya doon sa tipo, ay, dapat kumilos tayo. Ito, hindi dapat kumilos. Ito na, kumikilos na dapat. Diba? Dapat nandun na siya sa pang ilang stage na. Wala, nandun pa lang siya. Bakit siya nahuli, mga ka-clear? Kasi nung unang putok, nakabakasyon siya. Diba? Wala siya dito sa Pilipinas nung unang pumutok yan sa Iran. Sinabi yan ng Vice matapos pangunahan ang pagunita sa araw ng Kagitingan sa Davao City. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Yan alam niya kung paano magpababa ng presyo ng langis, mga ka-clear. Tandaan natin meron din siyang nasa isip kung paano mapababa ang presyo ng bigas. Mga ka-clear, kayo po, alam ko, marami po tayong mga kaibigan dito at ka-clear na taga Davao City. Pakikwento nyo nga po, pakisabi nyo lang sa amin, maliban sa kadiwa at ibinibigay ng local government units. Diba? Kasi sinuportahan po ng Pangulo ang programang ito para sa mga lokal na pamahalaan, nagbigay po ng pondo ang executive para po mapalawig pa yung 20 pesos na bigas. Bigyan po ng pondo. Nagkaroon po, di ba? Yung local government support fund, binigay po yan sa mga lokal na pamahalaan. So ngayon sa Davao City, maliban dito sa proyekto ng Pangulo at ng administrasyon, meron na bang ginawa si Vice Presidente? Sa Davao City na lang tayo kasi ayaw nga daw niya i-share Ayaw niya i-share kasi ayaw niya tumulong kay Pangulo Marcos Jr. Tingnan lang natin, kahit taga Davao City kasi constituents nyo yan, meron ba kayong sariling 20 pesos na bigas na ibebenta ng 20 pesos na bigas na hindi kailangan ng pirma nyo para pumirma sa Bring Home Duterte o Bring Duterte Home Yung 20 pesos na bigas sa lahat ng palengke ng Davao City. Kasi kaya niya mapababa ang presyo ng bigas noon pa. Pero ngayon, hindi na tayo sa bigas. Pero gusto ko pa malaman kung may 20 pesos na bigas diyan sa Davao City na kagagawan po ng Vice Presidente. Kung plano niya. Ngayon, pero sige, tingnan ko may mga sagot nyo mamaya kung sino yung mga taga Davao dito. Pero dito, mga clear, kaya niyang ipababa ang presyo ng krudo.
o nung oil. Sige, tignan natin. Ulitin natin ng konti. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Magaling pa siya sa Department of Energy, mga ka-clear. Ang galing-galing. Tignan natin. Kaya niya, merong paraan para mapababa ang presyo ng crudo. Sige, o petrolyo. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Kung magagawa ng paraan, no? Ang problema sa supply sa Middle East. Sige. VP Sara, sige. Give us the suggestion kung papaano, detalye, kung papaano magagawa ng paraan, Teka lang, sinagot ko po kayo, Ma'am Rita Rojas. Kanina po, ganito po, sa Bulacan, meron po sa Bukawi, meron sa Marilao, tapos, mas maganda po kung itanong nyo po ito sa local government units nyo po kasi may nakalaan po na pondo dyan. So, ang local government units nyo po, sa mismong Santa Maria, Bulacan po, itatanong kung saan po maa-avail. Yan, okay? So, imagine nyo, kung may paraan para malunasan, masolve, no? Ulitin natin, parang words niya mismo. Yung problema sa supply doon, magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Ganon, mga ka-clear. Kung malulunasan ang problema sa supply sa Middle East, yun nga mismo yung problema eh. 'Di ba? Kaya nga ang Pangulo, 'di ba, nakipag-usap na rin po sa bansang Iran sa pamamagitan po ni Secretary S. Lazaro at saka ni Secretary Sharon Garin para po kahit papano yung supply mula sa Middle East maibsan ng konti yung problema. Gumagawa ng paraan. Si VP Sara nag-iisip pa lang kung paano gagawa ng paraan. Sabi niya, kung mayroon silang paraan, nagturo, diba? Kung mayroon silang paraan na maibsan o masolve ang problema sa supply sa Middle East. Yun nga yung problema eh. So, anong sinolve niya, mga kakli? Sige nga, anong sinolve niya? Sasagot niya. Diba? Ang sagot niya, generic. Yun nga mismo yung problema. Unang putok pa lang, mga kakli, sa Iran. Yan na yung alam ng Pangulo at ng administrasyon na ito, na yan ang magiging problema. Diba? Kaya nga pinipilit, diba, kinakausap yung mga oil companies, na huwag maputol ang supply. Kasi that's the problem eh. In itself, that's the problem. So ngayon, sasabi niya, kung meron silang paraan para masolusyonan yung supply sa Middle East. So anong na-solve niya? Wala, di ba? Wala siyang na-solve. Mga clear, meron pa. Sige, tuloy tayo. Or kung meron Or ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Ayan So in other words, masosolve lang daw, sabi niya, may solusyon siya sa pagbaba ng presyo ng krudo ng petrolyo. Una, kung may paraan, itinuro ang administrasyon na hindi siya, ang una niyang solusyon, ang una niyang suggestion, kung may paraan sila na marisolba ang supply ng krudo sa Middle East or petrolyo sa Middle East. Wala siyang sagot, di ba? Tinagturo. Pangalawa, kung mayroon daw mapagkukuhanan ng supply na hindi dadaan sa Middle East, yon ay para bumaba ang supply, mga kaklir. Meron pa ba? Mga mali, sige. Hindi ko puputulin, Sa gawa nila Sara, kung ceasefire agad bababa ang ng langis sa bansa. Gayunman, giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So in other words, mga clear, ang sabi niya, mapapamura ang presyo ng krudo kung meron tayong makukuha ng supply na hindi dadaan sa Middle East. Yan Yan. Okay, sige mga clear. So, ang tanong, may basihan ba yung kanyang sinasabi? Mga kaklir. Unang-una, ito, ang sa atin naman mga kaklir, ilang porsyento ba
ang ini-import natin sa Middle East, nung wala pang gera mga kaklir, lumalabas dito ay 98%. No? Sabi dito, the Philippines primarily imports 98% of its crude oil from the Middle East. Bakit? Bakit? Tingnan natin, Bakit Middle East? Ba't hindi ibang bansa? Mga kaklir, yan, Yan 98% of its crude oil from the Middle East rather than Russia due to refinery compatibility and long term. Diba? Ayan the Petron Bataan refinery is designed for Middle Eastern crude. While it can process some types of Russian oil, using it requires adjustments and sanctions complicate shipping and insurance. So maraming issue. Kumukuha tayo sa Russia, yes. Pero, alam mo, it requires adjustment pa. Pero kailangan tayong kumuha temporarily para ma-augment yung supply natin sa petrolyo. Alam mo, pandagdag. Hindi pang matagalan. Diba? Pero since wala tayong choice ngayon, kailangan tayong kumuha sa ibang sources. Not because mas mura sa kanila, kundi kasi kailangan natin ng supply. So yung refinery compatibility natin ay hindi ugma sa ibang mga oil. Kaya mag-a-adjust. So pag nag-adjust yan, of course, may value yan. So instead na mas mura, mas lalaki ang presyo. Okay? Kasi kailan mag-adjust sige. The Philippine Sole Refinery Petron is optimized to process specific crudes from the Middle East. Switching to Russian crude requires technical adjustments. Diba? So, diba, mga kaklir, ang daling magsalita, pero kulang sa research. Kulang sa pag-aanalisa. So, paano tong magiging pangulo kung ganito siya? Mag-isip. Diba? Ito pa, mga kaklir. Ayan, Yan. Sabi rin dito, sabi nga dito, the Philippines imports about 90 to 98% of its crude oil from the Middle East primarily due to established supply chains, long-term contracts with the regional suppliers like Saudi Arabia and UAE, and specific requirements of its refineries. Yun talaga yung pinaka-ano, mga kaklir. Yun talaga yung isa sa pinaka-issue. Yung refinery. Di ba? So, kahit sabihin mo na hindi siya dadaan sa Middle East, di ba? Hindi siya guarantee na mas mura siya. Kasi malamang yung oil na sinasabi sa utak niya ay hindi pala compatible doon sa refinery natin. 'Di ba? O baka mas mahal pa. 'Di ba? So kaya dapat itanong dito yung mga reporter. Sige nga, paano po mas mumura? Kasi kung alam niya na yan at naaral niya na yan, dapat ang tanong, paano pong mumura kung sa iba na supplier bibili at hindi dadaan sa Middle East? 'Di ba? Ayan Okay. The Petron Bataan Refinery, the country's sole remaining refinery, is designed to process specific grades of crude oil which have traditionally been sourced from the Middle East. The Philippine government and private sector have established long-term, reliable purchasing agreements with major oil-producing nations in Middle East. Diba? Yun, mga kaklir. Sige. Isa pa. So, ang tanong dito, so, madali ba? Let's say, Russia tayo. Madali bang mag-shift agad? From Western, Eastern supplies kaysa sa Russian? Madali ba agad? The Philippines cannot immediately shift entirely to Russian oil and fully abandon Middle Eastern supplies. While the Philippines is exploring Russian oil to diversify supply, kailangan lang di ba? Amid Middle East tensions, reliance on traditional supplies essential to again, diba? Refining limitations, logistical challenges, and geopolitical risk from violating Western sanctions. So, wag na to, mga clear, wag na yan. Dito na lang tayo. Diba? Yan, shifting to different grades of crude such as Russian Urals or Urals requires testing and potential costly upgrades. Diba? Costly upgrades, mga ka-clear. Diba? So, dapat, bago magsalita, ang vice presidente na naghahangad na maging presidente, dapat tingnan niya muna. Kasi baka magbigay siya ng maling impresyon. Diba?
Oh. Tapos, ang tanong dito, mas expensive ba kung mag-i-import ng oil from Russia kaysa sa Middle East? Oh, ang sabi dito mga clear, importing oil from Russia is generally more expensive for the Philippines than for the Middle East due to, although AI to, pero syempre ito yung may basihan na yan mga clear. Oh, may mga basihan yan, you can do it. Oh, may Panay News. Ha? May mga basihan naman yan, okay? Importing oil from Russia is generally more expensive for the Philippines than from the Middle East due to higher transportation, insurance, and financing costs. While Russian crude is sold at a lower price, discounted, the logistical challenges and sanctions make the total landing cost higher than the traditional imports. Still, ito pa rin ang issue, refinery needs. Diba? Sige pa. Sige. Sabi natin, mas mahal ba pag ikaw nag-import ng oil sa ibang sources than sa Middle East? Alam mo mga kiko, madali lang naman yan. Hindi na tayo magtsatsaga sa Middle East kung meron ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Sino ba naman ang isang secretary ng Department of Energy na matalino talaga? Hindi maiisip na mag-import sa iba kung alam niya mas mura sa iba at hindi dadaan? Hindi na kailangan dumaan sa Middle East. Naghahanap lang ng sources ang DOE kasi kailangan na meron tayong manatiling supply. Di ba? Pero, ano ginawa ng gobyerno? Ng DFA, ng DOE? Di ba kinausap pa ang gobyerno ng Iran para makadaan yung ating mga, kumaga yung supply ng fuel crudo sa going to the Philippines nang walang restriction? Diba? Yes, importing oil from sources other than the Middle East is generally more expensive for the Philippines due to higher transport costs, freight, insurance premiums, and reliance on costlier refined products. Diba? Ito, diba? Siguro dapat itanong ng Vice Presidente, bakit nga ba kailangan dumaan pa sa Middle East? Ba't kailangan pang makipag-usap sa bansang Iran para payagan yung mga vessel na going to the Philippines, yung mga may produkto para sa Pilipinas, crude, goods, Philippine crew, na makadaan sa Strait of Hormuz nang hindi nanganganib. Diba? Kung kaya na pala mas mura dahil sa pag-order ng crudo or mag-import ng crudo sa ibang lugar. Tingin nyo, hindi maiisip ni Secretary Garin? Kung may ganyan? Sige. Ngayon, mga kaklir, sa mato. Ito ngayon, nakita ko din, mga kaklir. Si Atty. Rene Bueno. Sige. Binigyan niya kasi ng grade si VP Sara. Atty. Rene, pahiram ng iyong video. Total, na-explain ko naman pahapiawan ko na rin po yung video niyo. Sa iba, parang ng supply recommendation. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang lingkod, Atty. Rene Bueno, at ngayon po episode na ito ay aking po natalakayan ang tungkol sa patuloy na pagtaas ng langis at tungkol kung saan available remedies kung paano malulunasan ang problema natin sa kakulangan ng supply ng crudo at langis na galing dito sa Middle East. Tingnan natin kung gaano ba ka-epektibo to or parang baliwala itong rekomendasyon na to. Alam niyo po, sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa mundo at mga hidwaan dyan sa Middle East, yung gera-gera na yan, para sa iba, parang simpleng solusyon lang sa paningin nila na ang paglipat ng bibilhan ng langis ay parang ganun na lamang kadali. Pero ang katotohanan po dyan ay napakamasalimuot nito at mabigat po ang hamon na kinakaharap natin. Hindi po ito simpleng palit lang ng tindahan. Para ka bang bumibili lang ng pabili nga ng coke dyan, ng betchin, di ba? At kung hindi mo konsunada, ilipat ka sa kabilang kanto, doon ka bibili ng coke or betchin. Iba po ang sitwasyon natin dito. Ito po ay usapin ng technology. Bilyong-bilyong pisong puhunan. At ito po ay dito nakasalalay ang ekonomiya ng bansa. Ngayon, alamin po natin kung bakit hindi ganun kadali ang paghahanap ng alternatibong supply ng crudo at langis. Hindi po yan basta-basta na kung ikaw ang presidente ay ayoko na sa Middle East. No? Napakamahal ng supply ng langis at crudo dyan. Lipat tayo sa Latin America. At dyan ay pwede natin kuhanin ang mga crudo at langis na ating inaangkat dito sa gitnang silangan. So marami nag-aalala na madali na maghanap ng ibang bibilhan ng langis para hindi na tayo maapektuhan ng gulo sa Middle East. Pero alam niyo po, sa totoo lang, hindi ito praktikal. Dahil marami pong dahilan ang pumapasok dito na kung bakit hindi ganun kadali. So sa ganang akin, dapat pinag-aralan muna ng Vice Presidente bago siya nagbitaw ng ganitong rekomendasyon o solusyon sa ating problema tungkol sa kakulangan ng langis at dito sa mga sources na pwedeng pakuhanan ng ating langis. Alam niyo po, hindi akma ang ating mga refineries dito sa bansa natin. Ang mga oil refinery natin sa Pilipinas ay nakadesign po yan para sa particular na uri ng langis na galing mismo sa Middle East. So kasi dumadaan sa proseso yan sa refinery. So hindi basta kukuha ka ng langis sa ibang bansa kung iba namang uri or kalidad ng mga crudo at langis na makukuha mo sa ibang bansa. Parang sa yan, sa sasakyan na diesel. Kung ang gamit mo diesel, hindi mo ito mapapatakbo kung gasolina ang ilalagay mo dito. Ay definitely sira yung sasakyan mo. Diesel. Si mga clear, yun lang naman yung gusto natin dito eh. Imagine niyo, mapapababa, dalawang solusyon.
Nagturo pa. Una, dapat mayroon silang paraan masolusyonan ang supply ng Middle East. Anong suggestion yun? Pangalawa, kumuha tayo ng langis na hindi dadaan sa Middle East. Ganon. Ganon lang siya. Tapos ano pa, wala nang detalye. Diba? Tapos hindi pa niya alam kung paano to gagana. Diba? Tapos nilagyan mo ng gasolina. Ngayon, kung kukuha tayo ng langis sa ibang bansa, gaya ng Latin America, yan may mga nagpuproduce ng oil dyan, kailangan nating ipagawa o baguhin ang ating mga makina at pasilidad. Napakamahal po nito at hindi agad-agad magagawa sa maiksing panahon. So, yan ang unang-unang problema. Diba? Katulad sinabi ko sa inyo, Russia, pero it needs adjustments. Hindi siya salpak lang, mga clear. Kailangan i-adjust, pero kailangan para may supply tayo. Diba? Kaya yung ibang mga, sa totoo lang mga kakliran, may mga ibang tao na parang nagmamagaling na bakit ganyan, bakit ganun, bakit... Hindi na nakikita yung pinakalalim ng problema na to. Makapag-mema lang ba, makareklamo lang, may masira lang talaga sila. Tapos hindi sila nag-iisip. Imagine mo, ang dali-dali para kay BP Sara mag-isip ng ganitong solusyon para mapababa ang presyo ng petrolyo. Ganun lang. Di ba? Diba? Kasi yung crude at langis na ini-import natin sa Middle East, hindi magmamatch yung ating facility kung sa Latin America tayo kukuha. Pangalawa, napakamahal ng gasto sa pagbiyahe. Ang pagkuha Yan, yung sinabi ko rin sa inyo kanina, di ba? Problema, logistic challenges. Di ba? po ng langis mula sa malalayong bansa gaya ng Amerika or Latin America ay nangangahulugan ng mas mahabang biyahe ng mga barko. Eh siyempre, parang sumakay ka lang sa jeep, di ba? Kung galing ka ng Green Hills, pupunta ka ng Quiapo or Divisoria, mas mahal ang pamasahe ng Divisoria kumpara sa pamasahe sa Quiapo. Mas mahaba at mas mahal. Yun, mga ka-clear. Nung nakita ko kasi to, syempre naghanap ako ng basihan. Di ba? Ganun ba talaga? Ganun lang ba kadali mag-isip na ay kumuha na tayo ng ibang supply, wag na tayo magtiyaga sa Middle East. Parang ganun yung dating eh. Actually, mga clear, ang pagkuha natin ng ibang ng supply sa ibang sources, it's just temporary. Just temporary. Para lang mayroon tayong petrolyo. Kasi ang gusto ng Pangulo, hindi mawala ang supply ng langis sa bansa. Para tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Diba? Ng gobyerno, ng mga private companies. Gusto niya tuloy-tuloy. Nagkataon lang na mahal. Bakit? Ito po kasi yung mga nasa ilalim ng issue dito. 'Di ba? Nakita niyo po yung hearing doon kay Senator Erwin Tulfo kung paano nila iniisa-isa. Tumaas po kasi ganito eh. Tumaas po kasi yung ganyan. 'Di ba? Na hindi natin yun hawak. DepEd nga di ma-handle, papasok pa sa geopolitics politics. Oo nga, Sergeant Putik. 'Di ba? Pero pinakita ko lang sa inyo, pagka siya nagsasalita ng binabasa, no problem kasi nagawa yun eh. Gawa yun. Pero pag na-interview na siya, doon yung makikita kung gaano kalalim. Kung gaano siya kalalim lang. Kung malalim ba o mababaw siya.